Magandang araw. Today we will learn about evaluating function. Okay, so first we will define what is evaluating function. Ano ba ang evaluating function? It just means replacing the variable or pinapalitan lang natin yung variable ng isang value. Yung value na yun basta ay belong sa domain ng isang function at i-compute na natin yung result after. So as of now, it's confusing but later we will break it down into simple terms for you to be able to understand it better. Okay. So, yung definition niya, isa-simplify ko. Halimbawa, meron tayong expression na 2x plus 3. At si x natin ay equal kay 2. So, si 2 ay belong sa domain ni 2x plus 3. And from that, papalitan lang natin si x ng 2. So, 2x plus 3 ay magiging 2 times 2 plus 3. Ganun lang kadali. Ganun lang yung ibig sabihin ng mahabang definition na to ng evaluating function. Ngayon, para mas maintindihan nyo, we will have a problem. Okay. Sabi sa problem, evaluate the function f of x is equal to 2x plus 4 at x equals 3. So, siguro confusing siya as of now kasi malayo siya sa definition na binigay ko kanina. But, once again, we will break it down into simple terms para mas maintindihan ninyo. Okay. So, first of all, bago natin simulan ang pag-solve nito, lilinawin ko lang na si f of x ay pareho lang kay y. Okay, in case na gamitin siya ng inyong teacher or makita nyo sa libro or in other references. Si f of x po ay pareho lang sa y. Kaya ang f of x is equal to 2x plus 4 ay pareho lang sa y is equal to 2x plus 4. Okay? So yun na. Malinaw na yon. Okay, let's solve. Ang unang-unang natin gagawin ay ibababa natin si f of x is equal to 2x plus 4. Okay. And makikita natin na si x daw ay equal kay 3. Okay, so pareho lang nung kanina sa definition. Diba meron tayong function, yung kanina expression, pero ito ngayon function at meron tayong value ng x. Si x daw equal kay 3. Ang gagawin lang natin, isa-substitute natin siya or papalitan natin yung mga x ng 3. Diba? Kasi yun yung given value. So, f of 3 is equal to 2 times 3 plus 4. So, si x, pinalitan lang natin ng 3. That's how simple it is. After that, we will be able to simplify it. Masisimplify na natin siya kasi meron tayong 2 times 3 plus 4. So, ano ba ang 2 times 3? Diba? 6. Diba? So, napakadali lang. 6 plus 4. So, kukunin mo pa rin yung 4. Then after that, ano ba ang 6 plus 4? Diba, f of 3 is equal to 6 plus 4 daw. So, 6 plus 4 is 10. So, ganun lang kadali. Yun na yung sagot natin. F of 3 is equal to 10. Ang ibig sabihin nun, kapag si x ay equal kay 3, yung function equal siya sa 10. So, ang after nun is we will have a concluding statement. Therefore, f of 3 is equal to 10. Okay, so ganun lang siya kadali. Magsa-substitute lang tayo. We will just substitute the value of x na given sa value ng x ng function. So, ganun lang siya kadali. Okay. Next, we will have another problem. So, kung gusto nyong pagpraktisan itong problem na to, you can pause the video. Yan, you can pause the video and then answer it on your own. At tingnan mo na lang mamaya if tama yung naging sagot mo. So, by now, I will reveal the solution. So, ang una-una natin gagawin gaya nung kanina, ibababa lang natin yung function na given. F of x is equal to 3x minus 1. Sabi dito, si x daw ay equal kay 4. Kung si x ay equal kay 4, ipapalitan natin yung mga x dito sa function ng number 4. Okay, so magiging f of 4 is equal to 3 times 4 minus 1. Pinalitan lang natin yung x ng 4. Diba yung f of x naging f of 4. Yung 3x minus 1 ay naging 3 times 4 minus 1. Ganun lang siya kadali. And then from that, gaya nung kanina, we will simplify it. So we have 3 times 4. Ano ba ang 3 times 4? Diba 12? So we will have f of 4 is equal to 12. Gayahin lang natin, minus 1. Tapos pwede na natin siya masolve. 12 minus 1. Pwede pa yun masimplify, diba? Ano ba ang 12 minus 1? Napakadali lang. 11, diba? So f of 4 is equal to 11.
So, yun na yung sagot natin. Yun na yun. After that, once again, we'll have the concluding statement. Therefore, f of 4 is equal to 11. So, ganun lang kadali. The next problem that we will have is the real deal. Siya yung lesson talaga, which is piecewise function. So, the problem states that evaluate the function f of x squared plus 5 if x is less than 0, and 5x minus 1 if x is greater than or equal to 0 at x equals 2. So, medyo mahaba ang problem at siguro medyo natatakot na kayo when you see this kind of problem in examination or in lesson and recitation. Pero wag tayong matakot. Kasi once again, I will break it down to you in simple terms. Ang sabi lang naman dito, ang gagamitin daw natin na function ay x squared plus 5 kapag yung x na given ay mas mababa sa 0 or less than 0. 5x minus 1 naman ang gagamitin natin kapag sa x natin ay mas malaki or equal kay 0. So, ano ba ang given natin na x? Di ba sabi dito sa given, x is equal to 2? So, ano ba si 2? Mas maliit sa 0 or mas malaki or equal kay 0? So, obviously, si 2 ay mas malaki kay 0. So, from that, we will use 5x minus 1. Diba? Kasi, yun yung condition na nakapasok siya. So, since 5x minus 1 yung gagamitin natin, ibaba natin siya. For f of x is equal to 5x minus 1. Once again, substitute. Si x natin ay equal kay 2. So, papalitan natin yung mga x ng 2. F of 2 is equal to 5 times 2 minus 1. Yung f of x naging f of 2 and yung 5x naging 5 times 2. So, ano ba ang 5 times 2? Ano ba ang 5 times 2? It's 10. Then, minus 1. Diba? Gagayain lang natin yung minus 1 sa taas. 10 minus 1, pwede na natin siya masimplify. So, f of 2 is equal to 9 kasi 10 minus 1 is equal to 9. So, yun na yung sagot natin. That's just how simple it is. So, makita natin na kanina, is a very complex problem. It looks like a very complex one kasi nga, piecewise function siya. So, parang mahirap. Pero, kapag binake-down natin siya sa into simple terms, madali lang. So, concluding statement, therefore, f of 2 is equal to 9. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kadali, guys. Huwag tayong magpanik agad kapag nakita natin siya sa exam na akala natin ang hirap. Well, mahirap siya sa simula, pero kapag paulit-ulit tayo nag-practice, we'll be able to get it. Madali lang talaga siya. So, good luck ata. Good luck on your exam or any studying you're up to as of the moment. And thanks for watching. Have a good day.